Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong breaking post ng Bilyonaryo News Channel na tungkol ito sa ongoing na budget hearing sa Senado, kung saan nandun ang DILG Secretary John Vic Rimulya na question ng mga senador. Okay. Breaking news. DILG Secretary John Vic Rimulya revealed that resigned Ako Bicol Representative Saldico has inserted 500 million in intelligence funds of the PNP. At a Senate budget hearing, Rimulya said he decided to return the amount to the state coffers because they might be trade with it. They might be traded, trade with it. Baka magka-problema, parang ganun. Grabe, no? So, ang tanong, anong year ito? Was it last year? Kasi kung anyway, hindi pa kasi So, yun po ang pangyayari, kulang sa detalye itong post ng billionaryonews.com dahil breaking news nito. Mamaya na natin malaman ang detalye kung kailan ba ito na insertion. I believe sa 2025 national budget na insert. So, bakit isinauli ni Secretary John Vic Rimulya? Was it voluntary on his part? Or dahil no choice siya? Dahil mabuti kung naibalik, 500 million, ang laki nun. Now, anong implication nito? Ibig sabihin, hindi lang ang isinisingit nila, hindi lang flood control. Kahit ano na lang dyan na pwedeng maisingit. Ito, intelligence fund. Grabe, oh. Baka hindi lang sa, ito, speculation na lang, Baka hindi lang sa PNP nagsingit. Baka halos lahat ng agency na nakakatanggap ng intelligence fund may naisingit. Baka. Grabe. 500 million, ang laki. Oh, magkano lang yung kine-question nila kay BP Sara? 125 million lang. Kalahati doon ang may question, yung may notice of disallowance. Tapos, very brave pa itong Saldico na ito na, anong sabi niya kay BP Sara? Sinimit. Sabi niya, ipaliwanag mo ang iyong confidential fund. Intelligence fund. Siya pala, anong pakialam niya sa intelligence fund? Trabaho ba ng mambabatas ang magkaroon ng intelligence fund? So, ito, just tip of the iceberg. Ibig sabihin nito na lahat ng pwedeng pagkakitaan, pinapasok nila. Why I said nila? Alangan niya si Saldico lang lahat ang gumagawa nito. Oh. Ano sa tingin nyo? Si Saldico lang gumagawa nito? O mayroong amo? Oh. Tapos ngayon, siya na lang ang dinidiin. Yon ang sabi ni Attorney Guanzon, script ng ICI, dyan na lahat ng sisi idiin kay Saldico. Ligtas si Martin Romualdez. Ligtas pataas. O, nasaan ngayon si Saldico? Anong ginagawa ng gobyernong ito para habulin si Saldico? Meron ba? Wala. Kaya
I don't know kung paano tayo makaka-recover itong issue na ito na bumabalot sa imahe ng ating bansa. Kasi nga, apektado na yung balitang nabasa ko kanina, yung credit ratings natin. Instead na pataas ng ating credit rating, mula sa triple B, tataas na sana ng A minus, pataas, para mas marami ang magpautang sa atin at mas maliit ang interest kung mas mataas ang ating credit rating. Ngayon, dahil sa talamak na korupsyon, binawi yung pag-upgrade sana ng ating credit rating. Kasi nga, balitado sa buong mundo ang nangyayaring korupsyon sa Pilipinas ngayon. Sikat na sikat tayo sa buong mundo. Wow! Tatak Bagong Pilipinas. Record holder. Hindi lang yung nung una, doon lang yung #1 rice importing country, Philippines. Ano pa? Pinaka-worst airport sa buong mundo, Philippines. Pinaka-worst traffic sa buong mundo, Philippines. Ano pa? Pinaka-dangerous country for tourists to visit, Philippines. Ang daming record ng Pilipinas. Ito na ngayon, bagong record. Like father, like son. Ano yung father? Marcos Sr. Guinness World Book of Record. Most corrupt administration of government in history. Binigay ng Guinness sa Marcos Sr. Ito ngayon, kung si Justice Carpio pa ang ating paniniwalaan, doble, triple ka lala, ka pervasive, katalamak ang korupsyon itong panahon ng Marcos Jr. kung ikumpara mo doon sa korupsyon ng Marcos Sr. So, paano tayo ngayon makakabangon? Kasi delikado ang ating ekonomiya, malulugmok ang ating ekonomiya pag hindi natin ma-resolve ito. Sabi ng Finance Secretary, in the next few months, mariresolve na daw. Paano? Baka yung ICI nila, labas ng ito, clear ng lahat except si Saldico at saka sino pa yung mga opposition senador na kakasuhan kunuhay. Tanong, meron bang makulong? Wala. Kung meron man, mga kawawang contractors at mga nasa district engineer level na mga DPWH official. Hanggang ganun lang. Mambabatas? I don't believe so. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pakos sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nakabalay na ko. Nakabalay na ko. Mana ni ang gitukod ni Angkol nga iyang balay. Sige. Salamat kayo, makabalay na gid kog bag-o nga kuan. Gitukod. Bag-o nga sin. Dili na gid makaluon kay naa na gid ko ugalingon. Oo. Galoon nang day kaya. Oh, tanong kay daman naga at tulog kay man pumunta ka nakon iya. So karon makabalay na gid ka oh. Oh, makabalay na gyud kay naa na. Nakaatop na. Nakaabot ra gyud. Ang giulatan. Panalangin. Unang-una, salamat sa nagatag og panalangin og sa nag-sponsor sa gipanghatag nga sin. Dagan salamat. Dagang salamat. Inaot nga magparayon ni nga inabang kay dagan pang sama sa muang nga nanginanglan og tabang
nga Kabalay. makabalay og Oo. bag-o pod nga kuan. Atok. Oo. Pila na day ka tuig yang nga nagloon ra ka ilang anti nga wala kay balay? 2 years ko nagloon sa akong gangan. Ay, duha na ka tuig. Oh. So karon pa gid ka makabalay og bag-o. Oh, karon pa gyud. So, salamat kayo ya. kayo. Oh, sige, salamat. God bless.